buwan. Ang utos niya, ibusin nyo yan. Hindi yung tira kayo, hindi yung maglagay kayo sa maleta para meron kami. Walang ganun. Sabi niya, ubusin nyo yan. Para sa mga mahihirap yan. Ibang klase yung naririnig ninyo, yung presidente nagsasabi, itong pera ng bayan, para sa bayan, para sa tao, unahin natin yung mahihirap. So March 11, 2025, yung kaisa-isang tao nagparamdam sa atin na mayroon pang gupit, na mayroon talagang nagmamalasakit, mayroon dito na paglalaanan niya yung pera ng bayan na para sa bayan at hindi sinisiksik sa maleta na dinideliver ng mga Marines. Kinuha nila. Hanggang ngayon, hindi tayo sinasabihan kung paano nagawa yun. Hanggang ngayon, kahit ramdam na ramdam natin yung sakit na nawala siya sa atin, walang nagsasabi sa atin sa pinakamataas na upuan ng gobyerno kung bakit kamakailan lang sinabi ng Pangulo, kino-confirm ko, hindi na tayo babalik sa ICC. Ano yun? Consuelo? Natatakot kayo sa amin kasi hanggang ngayon nagdadalang hati kami. Hanggang ngayon hindi naiibsan yung sakit ng loob. Ilang beses pa kami magkakaroon ng presidente na ganyan? Ilang beses pa tayo nagkaroon ng presidente na nagsabi, free tertiary education para maahon kayo sa kahirapan. Yung pamilya ninyo magkakaroon ng college graduate. Lahat ng pamilya may pagkakataon na magkaganon dahil sa free tertiary education. Kinuha niyo yung isang tao na nagsabi, pwede kaming umahon sa kahirapan. Pwede tayo, lahat tayo. Isa lang mag-graduate ninyo. Ang laking tulong sa pamilyang naghihirap. Tinaasa niya ang sweldo. Pasintabi na lang po, mga kawani ng gobyerno na nandito. Tinaasa niya sweldo niyo. Tinaasa niya sweldo ng AFP. Kasi kailangan naman may dignidad, di ba? Nag-aalay ka ng buhay. Andyan ka. Nilalagay ka namin in English. We have put you in harm's way. Ano ba naman yung taasan natin ang sweldo ng mga naglalagay ng buhay nila sa peligro? The person who made that possible, kinuha nila. And up to now, we have no explanation. Walang nagsasabi sa amin, sa lahat sa atin dito, walang nagsasabi, we're sorry. Walang nagsasabi, bakit nila ginawa sa atin ito? Wala man lang nag-acknowledge na nasaktan tayo doon. Yung kaisa-isang Pangulo na nagbigay sa atin ng pag-asa makaahon sa kahirapan, kinuha nila sa atin. Hindi ko pa kayang patawarin yun. Kayo kaya niyo ba? Lahat ng pagkakataon na makakuha natin, may paalala sa kanila, hindi ka patapatawad yung ginawa nila. Kukunin natin. Yung mga pagkakataon ganito, yung makapagtipon-tipon, para paalala sa kanila, kinuha niya yung leader namin. Kinuha niya yung tao na nagpataas ng sweldo, nagbigay ng dignidad sa armed forces at sa PNP,
Nagbigay ng pag-asa sa mga pamilya makaahon sa kahirapan. Nagbigay ng pag-asa sa mga pasyente. Nagbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nagkakaroon ng sakit ang mga kamag-anak. Alam niyo ba, na kahit isang miyembro lang ng pamilya ang magkaroon ng malubhang sakit, maaari nang maghirap ang pamilya ng isang henerasyon. Paano ka magpapaaral kung ubos ang pera mo sa kakapagamot? Paano ka magpapaaral kung ang breadwinner ng pamilya hindi mo maitapa sa ospital? Paano ka magpapaaral kung mabubiyuda ka, mabubiyudo ka, magbabayad ka pa ng utang mo sa ospital? Meron nakaintindi sa atin mo, mayroon nakatinig sa dalamhati natin, sa hinanakit natin, na ang hirap ng buhay. O ngayon, sila ka. Meron bang nagsasabi sa atin, huwag kayong mag-alala, aalagaan namin kayo. Huwag kayong mag-alala, lalagay namin ang mga capacity ng institutions para alagaan kayo kahit wala na kami dito. Hindi kayo magiging dependent sa mga politikong may maleta. Magdidepend kayo sa mga institusyon. Huwag niyong kakalimutan yung March 11, 2025. Yun yung ultimate na katrayturan na ginawa sa atin. Di bali yung soberanyo ng Pilipinas. Di bali yung pakiramdam natin. Di bali yung kaliwat kanan na pagnanakaw, kaya nating tiisin, kaya natin mag-rally, kaya natin mag-critic, maging kritiko, kaya natin. Ang hindi natin kaya sa ngayon, patawarin na kinuha nila si PRD sa atin. Na hanggang ngayon, walang eksplanasyon, walang pake. Wala man lang pagdadalamhati kasama sa atin. Ang pinibigay nila sa atin, barya, hindi na tayo babalik sa ICC, paki ko sa'yo. Sinuko nyo eh. Sasabihin ninyo, walang jurisdiction ng ICC. Kayo mismo, gobyerno natin mismo ang kumilala sa power ng ICC sa isang mamamayan ng Pilipinas. Ihilingin ko lang sa inyo, araw-araw, kung kayo po ay nagdadasal pa, manalangin tayo na isoli si PRD. May mga kabataan dito sa harap natin. Kawayan niyo naman. Mga bata, alam niyo ba? Kung tinuloy nila yung free tertiary education, di kayo magkakatala sa college niyo. Tandaan niyo yan. Dahil kay PRD nagkaroon ng free tertiary education, tandaan niyo kung sino nagbigay niyan sa inyo. Muli, hihiling lang ako, huwag niyong kakalimutan ng March 11, 2025. Sa lahat ng araw na nagtitipon tayo, sa lahat ng araw na may pagkakataon na paalala natin sa kanila, kahit anumang bigay nila sa atin ngayon, parya yan eh. Parya yan, hindi niyo masusuklian yung katrayturan na ginawa niyo sa amin. One last. May 8, 2028.